natin ngayon patungkol po sa ating mga trabaho. So ang bawat isa sa atin ay mayroon trabaho. Ano pong trabaho natin? Trabaho sa secular, trabaho sa church. So kapag sabihin natin na trabaho sa church, napakarami yan. Ito po yung sinasabi natin na, oh, may calling ka pala kahit tagawalis lang sa church. Ano, Mami Bay? Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating church, Shalom Assembly of God. Gaya po ng sinabi ng ating head pastor kanina, naka-lockdown po ang church, pero hindi po yan ang dahilan para po hindi natin ituloy ang pag-aaral sa salita ng Diyos, at hindi po yan ang dahilan para po hindi natin ituloy ang magpuri sa ating Diyos. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga viewers po natin, at maraming salamat din sa ating Diyos na buhay, na siya po yung nagbigay sa atin ng lakas, siya yung nagbigay sa atin ng panahon para sa ganun makapag-live po tayo. Although, yung sabi ko kanina, kahit nga hindi po tayo nakapag crowd service po natin, pero alam ko na gagamitin ng Panginoon ang media ngayon. Ang pag-aaralan po natin ngayon, yung pong last area na kailangan po natin i-maintain, kailangan po tayo mag-focus, na pag-aaralan po natin yung 6 areas. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay ang vocational area. Po yung, ano po yung mga pag-aaralan natin dito, kung ano po yung mga dapat nating gawin para po sa ating mga trabaho. Hindi lang po yung nagtatrabaho tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Meron po tayong dapat gawin. So yan po ang mga pag-aaralan natin, ating vocational aspect, kailangan natin i-maintain. So kapag sinabi natin na vocational, ito yung sinasabi natin na may kanya-kanya po tayong trabaho. So kapag may kanya-kanya po tayong trabaho, so ibig sabihin yan, paano natin i-maintain, paano natin i-focus yung ating mga trabaho. So ito nga yung, kapag sinabi natin, ito kasi yung pinag-aaralan natin, yung 7 areas niyan, kapag sinabi natin na 7 areas, ito po yung kailangan i-balance po natin from spiritual, physical, financial, saka relational or social, emotional, saka mental. Kailangan alam po natin yan na i-balance. Kaya nga 7 yan, ganun pala yung 7 ano. yung 7 na yan, ibinigay ng Diyos sa atin yung 7 araw, di po ba? So kapag ibinigay ang Diyos ng 7 araw, mayroon po tayong 1 araw para sa Diyos na buhay. So yan din, kapag titignan natin yung 7 areas, kailangan alam po natin i-balance lahat po yan. So pag-usapan natin ngayon patungkol sa ating trabaho man sa secular, trabaho man sa opisina, trabaho man sa bukid, trabaho natin sa church, ay pwede natin pwede natin i-balance. Basta alam lang po natin kung paano natin i-balance yan. So sa vocational po natin, o di kayo yung trabaho po natin, pwedeng buksan po natin sa Proverbs chapter 10, verse 4. Proverbs chapter 10, verse 4. Para natin kakabsat, o paano, di po nga Biblia. Una sa dutta, pumanglaw ka, emno, nagaget, pumanglaw ka. Ano mga pastor? Ayan, napakasimple lang po yan at saka napakadaling intindihin. Nung nasadot ka, pumanglaw ka. Ngamno, anong karugtong ton? Sa Ilocano? Nung nagaget ka, maknang ka. Yan, kapag masipag ka naman, talagang yayaman ka. So kaya nga yung mga hindi nga nag-a-attend sa church kuminsan, sila pa yung mayaman. Dahil sobrang sipag. So, ano masasabi mo doon na pastora? Bakit kaya ganon? Pero yung sinasabi natin na balance sana, parang out of balance sila. Ngayon, bakit ngayon na yung mga hindi pa uma-attend sa church, sila pa yung yumayaman? Naintay kakabsat na dito po sa mundong ito, kasi siyempre pagka trabaho tayo ng trabaho, yumayaman naman tayo materially, di ba po? Nung gumagot tayo mo at sertikin niya po Diyos, kasat mo tayo ngayon, ibabak ng kanay dyan yung aspeto. So, yumaman tayo spiritually.
So, kung na naman kami titip siya, saritaan na nga, ang tayo nga agurnong iti gamgamang dito rabaw iti daga. Kaday, Pastor? Agurnong tayo iti gamgamang nga Para di langit. para di langit. So, maramihan kami nga talaga kaday iti nga panahon. Antayon kakabsat nga panpanonoton ni Apo Diyos. Puri kasi ti mapaspasama ken ngay ket adi ngay ter arabi den telat ngay kahantay nga makonkontent ko. Adi paay ni Apo tayo. Adi yung paay ko man ni Apo kada tayo. Haantay ngay nga ma-realize nga di jayon ti kinabak nang tayo. Ti kinabak nang tirabaw iti daga ket tayo nga maitulog. Maday ti pandemic, iyari kay ti pandemic ken. Iti arabi den ti pandemic, iba dagiti nababak nang dagiti nagdadakkel nga company iti bus, dagiti nagdadakkel nga hotels. Ayan, so nag-lockdown amin. Kahit nakasaon ka kapsa, anytime, pwede kong bawiin ng Panginoon. Pwedeng mawala po yan. Pwedeng mawala. Yung kayamanan na yan, pwedeng mawala po yan. Mawala anytime. Anong oras. Kasi po, yan po kailangan, binigay po kasi ng Panginoon Diyos yan para po i-handle natin. Kailangan po maging good steward po tayo sa paghawak ng ating mga kayamanan na yan. Kasi hindi naman po galing sa atin yan eh. Kahit nagtatrabaho po tayo, magbaga tayo siguro nga, umakbak na nga kami iti sarilik nga kayod nga kayod, ay kami marirealize na dahil ito mga pinsa tayo gagawin. Napakasimple yung sinabi po sa Proverbs chapter 10 verse 4 na kapag ikaw ay tamad, talagang magiging poor ka. At kung ikaw naman ay masipag, talagang yayaman ka. Pero yung pinag-aaralan natin, how to balance from spiritual, from our physical, emotional, financial, saka yung trabaho po natin. Ngayon, yung tanong ko kanina, bakit yumayaman yung mga hindi pa umaaten o di kaya hindi nagpupuri sa Panginoon. Ang diablo naman, kaya niyang payamanin ang tao. So, yan. Bakit sinabi ko na ang diablo kayang payamanin ng tao, nalilin lang po kasi tayo sa pera, kung minsan, sa kayamanan. Kaya nga, mayroon po tayong pag-aaralan ngayon patungkol po sa vocational, o yung sinasabi natin kanina, yung ating mga trabaho. Ano kaya maganda o di kaya ano kaya yung pwede po nating pag-aralan dito? Mayroon po kasi ako nakita dito, Pastora, patungkol po sa ating trabaho. Una, yan po, pwedeng basahin mo na siguro kung una po nating gawin una po nating gawin. Una po, start working enthusiastically in God wherever I am. So, anong pagkalam mo dyan, Pastora? Enthusiastically in God wherever I am. So, kailangan po masigla tayo lagi, excited lagi para po sa Para yayaman tayo. para excited tayo lagi para po sa Panginoon. Yan. Wherever I am, na naman Pastor. Kahit saan po tayo, kailangan po pag ang trinabaho natin, kailangan po para sa Panginoon lahat yan. Habang nagtatrabaho pa kakapsat, kailangan aming nga aramidin tayo para kiniaw. Eh, pakaiday-dayawan na ko ma. Ante nga nagtatrabaho tayo nga ako. Panpanuga ko na once kami nga tinabaho but you are doing it with a joyful heart, talaga nga hangkan nga agreklamo ka dahil tayo. Nga natin magpagan nga, Pastor, magasgas-gas may siguro na. Hindi nga, ano kumasidi, karang gasgas na kung tutuusin. Kasi lagi nating sinasabi na pagka nagtrabaho po tayo, kailangan po masaya tayo, lalo na po pagka ang trabaho po natin para sa Panginoon. Kailangan po mayroong masayang puso. So, yan po, Pastora, kapag sinabi natin sa trabaho, dalawa kasi yung aspeto ng ating trabaho. Kaya nga, para pinag-aaralan natin ito, para magkaroon po tayo kung paano natin i-balanse. Yung dalawang aspeto na yan, sa pagtatrabaho po natin, ay una, trabaho natin sa Panginoon. Pangalawa, trabaho natin materially para sa ating pangangailangan. Sa ating pamilya. Para sa ating pamilya. Kaya pinag-aaralan po natin ito para mabalanse po natin.
kapag hindi po balance to, yun na sinasabi ko kanina, kapag nakafocus tayo para sa ating pamilya, paano naman ang ating spiritual? Ngayon, kapag nakafocus naman tayo sa trabaho patungkol sa spiritual, paano naman ang ating pamilya? So, we need to balance it. Balansin po natin yan. Kung ano malpas kay kakabsat nga mapag-aralan dito, 27 areas nga we should maintain at iti one word na maadal tayo ka dito. So, mga viewers, pag-isipan na po ninyo kasi after po ng ating topic, kailangan po parang ginagawa natin sa radio, Pastor, na meron po kaming tinatanong na kailangan i-counteract ng mga viewers natin. So, after ng ating pag-aralan, total naman po natapos na natin yung spiritual, physical, mental, emotional, what else? Financial. Financial, relational, and ito yung last is vocational. After po ng ating pag-aaralan, meron po isang word na kailangan pong ilagay natin sa ating isipan. Yan, Ano tuloy po yun? Ayan, tuloy po tayo. Anong sinasabi po sa Colossians chapter 3, verse 23, Pastor? Yes, mananato kakabsat, anyaman nga aramiden nyo, ipapuso yo, akasla maipaay, ti apo asaan akanagitang tao. Dalawag, sabi, ibagpagata itapay na magtrabaho tayo, ba't puso tayo nga para kinni apo? Para, nasaan nga para kadagiti Para kanagitang tao. So, ibig sabihin yan, para sa Panginoon pa rin yan. Kapag nagtrabaho ka, isipin po natin na para sa Panginoon yan. Kasi kung minsan, tayo nga mga alagad ng Panginoon, o di tayo nga sinasabi na Kristiyano po tayo pag nagtrabaho tayo patungkol sa pool na nga lang sa church. Nagtrabaho at makita ng Diyos. Yung mga iba, ganon. Trabaho dati para itiapo. Nung daduma dadama ay daduma mga tattao nga winunamati ko na tayo nung nagtrabaho data sa nagtrabaho no ta makakita. Di ba? Pastor? Daduma pastor. Mayroong this is the reality. Sabi ko mas something aramid. Parang yung pagtrabaho mo ay pastor ay sa motivated from a person. So nga Na motivate ka lang iti tao. Ay mapanak ang trabaho na pastor pagtumang gamaan ko mga kasitado siya kahit kamsa. Tigarod ko namin nga gasgas na kung sa CD or sa ano pa man na ginagamit sa mga gadgets, gasgas na po talaga na wag sana natin gawin yung pagtrabaho po tayo para po ipakita natin sa mga tao. Yan, kapag gasgas na pastora, gawin na nating USB. Para upgraded naman. So, ibig sabihin yan, kapag upgraded ka, huwag mong isipin na ikaw ay tinitignan ng tao para magtrabaho ka. Ilagay natin sa, yung nga, sabi sa Colossians chapter 3, verse 23 na ilagay natin sa isip po natin na kapag ikaw ay nagtrabaho, trabaho yan para sa Panginoon. Ay kung natin gamin mo na mga kakitang gilasakman. Parang pumapapel, ano? And we should work enthusiastic. Kailangan masigla po tayo. Hindi yung nagtrabaho po tayo ay may yung sinasabi natin na agday-daya mudo. Dapat nga pag nagtrabaho tayo na pastor, tora. Kuminsan kahit walang merienda, walang makain, ang saya-saya pa rin natin kasi ginagawa natin ito para sa Panginoon. So, yan yung unang pan po natin, unang nakita po natin patungkol po sa ating trabaho. Kailangan mag-work po tayo na may sigla. May sigla para sa Panginoon, hindi po may sigla na titignan ka lang ng tao, doon ka masigla. E pag walang tumitingin sa'yo, ay ako pa yung may tumulong. Kung na, kaya pastora, ako pa yung may tumulong, niya mo, tingnan kakatuan. So, hindi po yung gusto ng Panginoon na God's motivated po tayo sana. Hindi po yung people's motivated po tayo. Pero pag ginagawa po natin yan sa Panginoon yan, kahit trabaho ka na may saya. Enjoy ka dyan. Okay. So, anong pa yun? Start working enthusiastically. Yan. Kailangan mayroon kang lakas o di kaya saya na magtrabaho para sa Panginoon. So, ano yung pangalawa, Pastora? Okay, so doon muna po tayo sa verse, Colossians chapter 3, verses 23 to 24. Ayan, karugtong lang yung binasa po natin kanina. Kasilpuna.
Yaman nga ramidan niyo ipapuso yung kanana. And 23 to. So 24 para matoy kakabsat. Taglagipen nyo agunggunaan na kayto ti Apo. Awaten nyo titawid nga ang paay kadagiti tao na ni Kristo inapudpudno nga Apo apag serserbian nyo. Ayan. So kapag tignan, kasla ka babayin, ayan, hindi ang trabaho ka ngayon pa. Trabaho ka ngayon, yamot kung hindi na pa may tumulong. Diba? Parang nakakahiya na pag ganon. So, napakaliwanag po sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24 na kapag ikaw pala ay magtrabaho para sa Panginoon, at 24 nga, sabi niya, bibigyan ka ng reward. Nagmayat mo. Lalo-ilo pa. Nagmayat ng promesa. Nagpintas kakabsat ti promise ni Apo Diyos dito yun laglagi po nyo agong gunaan na kayto ti Apo. Yan. Ito nga masapol nga amon tayo. Number 2 is understand whom I really do the work. So, pangalawa na po yan. So, in connection, doon lang po sa number 1 na kailangan magtrabaho ka enthusiastically and understand whom you are doing your work. Whom I really do the work. So, kanino mo ba ginagawa yon yung trabaho na yun? So, yan yung ilalagay natin sa ating kaisipan kapag nagtrabaho po tayo, para saan po ba yan? Diba? Para sa tao ba yan? Para sa sarili mo? Para sa pamilya mo? O para sa Panginoon? Yun lang. Yung mga bagay na yan, iisipin natin kung ano yung gagawin po natin, iisipin lang po natin para saan ba yan? Kasi mostly na okay, patungkol nga sa pastora, patungkol sa trabaho natin na secular, lagi po nating iniisip yan na ito ay para sa pamilya. Ganun lang. Kapag nagtrabaho tayo sa secular, trabaho ako para sa pamilya. Hanggang doon lang. So, kapag nagtrabaho po tayo, anong iniisip natin? Anong iniisip mo, pastora, kapag ikaw ay nagtrabaho secular? Bumaknang. Maliban doon. Kasi unang-una, balikan po natin yung tanong. Kapag nagtrabaho ka secular, para saan po ba yan? Para sa pamilya. Para sa pamilya. Kapag sinabi natin para sa pamilya yan, saan mang gagaling yung reward mo? Saan mang gagaling ang reward? Kasi nagtatrabaho ka naman para sa pamilya. Para sa pamilya. So, nasa under po tayo, nasa under secular. So, ibig sabihin yan, kapag nagtrabaho po tayo para sa ating pamilya, sinasabi natin secular, maaring ikaw ay na-hire, maaring ikaw ay tinawag mo, umay kamanta, carpenter woman, di balay may. Merong boss na So, mayroong kang boss talaga na nagbibigay. So, ang iniisip mo ngayon, hindi ang Diyos ang nagbibigay ng reward. Pero kapag tayo nagtrabaho sa spiritually, ibig sabihin yan, Panginoon ang magbibigay ng reward sa atin. Naglawag kakabsat ko na dito ini. Ni Kristo, di napudpudno nga Apo apag serserbian. Naglawag kakabsat. Ibig sabihin yan, pag nag-serve tayo sa Panginoon, ang Panginoon ang magbibigay ng reward. Ngayon, sa secular naman, kung sino po yung tao na boss mo, yun sabi mo kanina, kung sino yung boss mo, siya yung magre-reward sa'yo. So, we need to balance it. Babalansin po natin yan. Kaya, nakikita po natin kapag nag-work po tayo, kapag nagtrabaho po tayo, yung nga, sabi ko, may dalawa po tayong, dalawa po yung boss natin eh. Pag nag-work po tayo sa secular, may boss po tayo. At tayo rin yung, o tao rin yung magbibigay ng reward po natin. Ngayon, kapag nagtrabaho tayo para sa Panginoon, ibig sabihin yan, Panginoon ang magbibigay sa atin ng reward sa atin. So, pangatlo po na pwede po natin tignan, ito po yung sabi niya, concentrate on building your character. Paano po kaya yan, Pastora? Sa Luke chapter 16, verse 10 to 12, anong sinasabi po natin? Itao ang mapagtalkan, kadagiti kakabusat, or babasit abanag, mapagtalkan tumet, kadagiti dadakkel, empty saan, ang matalek, kadagiti babasit abanag, saan met, ang mapagtalkan, kadagiti dadakkel. Wow!
concentrate on building your character. Oo. Kaya nga pastor nga na ito itinagbalin nga verse na ito number 3 nga concentrate on building your character. Ayun nga, yung isang napakagandang tanong sa atin, kasi sabi po dito, concentrate on building your character. Kapag titignan natin yan, yung character po natin, yung kailangan natin na ayusin. Kasi kapag ang character po natin ay, ayan nga, yung sabi nga sa Luke chapter 16 na kapag ikaw ay, dahil ko nanadya nga man mapagtalkan ka iti basit, mapagtalkan ka ti dakkel. Pasano ka nga mapagtalkan iti dakkel, kung ka mapagtalkan na talaga. So, ibig sabihin yan, mag-uumpisa po tayo talaga sa maliit. So, kapag dahil ko na tayo nuhaan ka nga mapagtalkan iti basit, you need to concentrate on your character. You need to build your character. Tapos tikas takot na ikan mo iti apo, pinumay ayaw mo iti apo, no, isip-simpam yung character mo. Taknon dakno pa di maitalag na kanya. So we need to concentrate in our character. Kasi yung kung nagkarot, halimbawa, magbigay ako ngayon ng kahit sabihin natin na isang bagay, magtadag iti cellphone. Wow, cellphone pastor Siya kaya yun, kakapsa. Magtadag iti cellphone, pati ito na inawat mo, keypad mo. Di ba? Keypad naman. So, parang wala lang. Yung sinasabi natin, okay, salamat pastor dahil sa cellphone na binigay mo. Tinanggap mo naman. Walang heartfully na tinanggap mo. Pero pagdating mo sa bahay, ganito naman, keypad naman, paano ako mag-Facebook ngayon? So paano ka iangat ng Panginoon kung sa umpisa pa lang ay wala na. So kailangan po natin na iayos ang ating karakter. Nung magtrabaho ka, pastor, at iti secular nga kung namin magtingat at boss tayo, kasano na ka nga i-promote kay boss mo, Yes. no reklamo ka nga reklamo, winuhan na ka mapagtalkan ka kay banang nga pangipromotan nga ka. Yan. Diba po? Pagka po naman po sa spiritual na aspeto, kasat no na ka nga i-promote ni Apo Diyos. No, dita karugrugim nga ikan na ka iti ministry, ket nagadalon iti reklamo, ipakpakita mo nga mga kaya, Nagrigat mo. when ipakpakita mo nga parang hopeless ka, hindi mo ginagawa yung best mo, nakikita ng Panginoon yan yung nilalaman ng ating. Pag nakita ng Panginoon yung willingness natin na para pagamit ganito na mas umangat po ang ministry natin sa church, ang Panginoong Diyos na po ang gagawa ng paraan para po sa ating promotion. So napakaganda promotion ang gustong ipakita ng Panginoon sa atin dito. So we need to build the best character para sa Panginoon. Parang ang ating senior pastor, po nagado tayo kakabsat nga members. Kasat no nga italog ni head pastor tayo, di trabaho kanya, no makita namot nga hamo nga saya atin nga ang trabaho. Hello, parang nanahimik pastor ang ating mga viewers. Di ba? So kasat no nga italog ni head pastor tayo reta nga trabaho kabsat no makita namot nga hindi naaayon yung karakter mo sa trabaho niya. Paliwanag ko. So we need to build our character. Kapag nagtatrabaho po tayo, concentrate naman po tayo kung paano natin mapasaya ating kaya ko natin ngayon nga pagtrabahuan tayo. Ano tayo nga maparagsak DJ parang boss natin. Purihin pa rin ng Panginoon dahil alam ko na we are building our best para sa ating character. Tungkol sa pagtrabaho po natin sa ating Diyos na buhay. Kailangan po ipakita po natin na tayo po ay mapagkatiwalaan dito po sa mundong ito, sa ating pong mga boss, kung meron po naman tayong boss, sa church, sa ating pong head pastor, at higit sa lahat po sa ating pinagsisimbahan na napong iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Mayroon akong parang naisip na parang napakagandang example tungkol sa trabaho. Sa kwan lang, sa nagpapasada ng motor.
Brother Francis. Oh, yan. Brother Jens. Siya nga nakita ko eh. Kasi sa pagpapasada pala ng motor, paano ka pagkakatiwalaan yung motor mo kung hindi mo naman winawasingan, parang ganon? Di ba? Bigyan mo naman na, o di kaya yung kailangan na ma-change oil, hindi mo naman change oil, basta tira ng tira. So, paano ka pagkatiwalaan yung, kasi sasabihin natin na parang boss mo yung motor o tricycle. Paano ka pagkatiwalaan ngayon kung hindi mo pa kayang bigyan naman ng right na trabaho para sa kanya? Yung nga, change oil nga lang, hindi mo ma-change oil lang. parang napakadamot mo sa boss mo, ano? Ngayon, paano ka bibigyan ngayon ng reward? Parang ganon. Paano ka bibigyan ng reward kung yung ginagamit mo ngayon ay magiging karag-karang na? Kawan di bang para niya, Pastor Pasahero? Amo mang ano nga taglogan ito hindi na pa mawasikan mo yung motor na. Parang ganon. Pero yun, building character nga natin yun para yung ayun nga, building character para sa ganon maganda naman yung ating mga trabaho. Ilan na yon? Pangatlo pa lang Pangatlo. tayo. Meron po tayong 7 na dapat pag-aralan dito eh. So, sa number 4 na po tayo, Okay, Pastor. number 4. Okay. Number 4, kakabsat is care about the people I work with. Yung sinasabi natin kanina na kailangan. Ayun yung example ko sa patungkol sa motor. At yung care about the people I work with na nakakabsat. Sa pula niya na dati boss mo ay masapol nga at dapat ano yung pinagtulnog tayo kay boss tayo garon, trabahador tayo garon, o di ba? Namat ipinaapod Dios na tayo at adi pinaapod Dios na nyaman din kay command na ito surutan tayo antay nga agsukir. Nya tayo tuno nagsukir tayo, danto na gidi banbanag nga mapasamak tayo, papasamak tayo to ni Apo Dios ay nang ina. 1 Corinthians Sa 1 Corinthians yan, chapter 16, verse 14. Verse 14. Kapag tignan po kasi natin ito ay kailangan na alam din natin. Amutay ngayon nga isakit mo't na jay among tayo. Ayan yan, the best sa Ilocano. Amutay ngayon nga isakit kumamot na jay pakipagtrabakuan tayo. So care about the people I work with. So kailangan alagaan mo rin. O di kaya isakit mo ngayon na jay isakit mo mo't na jay boss mo. Ano, baon kanyam, dahil iritakan, makabukat tamot na parang gano'n na pastora, makabukatan, uret, nakukapot, trabaho ako lang. Pero kapag, ito isipin natin, kapag gano'n ang ating kaisipan, kung iniktat na ka, ay na, nagrigat birok trabaho. Very simple word lang, ako natin nga, masapol nga ayat itrabaho. Kung masapol nga at trabaho ka, kanapudlo. Philippians chapter 2 verse 4. Manang ikakabsat. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Tagalog, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Care about the people I work with. Kung na kami na so na connection dito kakabsat, ket masapol nga wag tignan ang bawat sarili. So, tikay na sa mabalin dito, Pastor, kat haan tayo ngayon nga agiin nartap. Wag lang tignan yung sarili, tignan mo rin yung iba. Yung one word na wag kang makasarili. Tignan mo rin yung kasama. Yan. Yung, ito ang kagandahan ng may nag-interact. Okay. So, yun. Kailangan po natin pagandahin ang ating trabaho. Kung mayroon po tayong boss, alam ko mayroon po tayong boss sa spiritual at boss din natin sa secular. So, sa panglima po natin, sa Colossians chapter 3 verse 22. Para natin kakabsat, na kayo nga adipen agtulnog kayo ti amin abana kadagiti apuyo saan laeng kitain da kayo tapno ay ayoda kada kayo. Aramiden nyo dahito asip putno. Kapu iti panang raem nyo iti apo. Ayan. Iti panang ilaw-law bigyan. Di agtulnog apas ka muna na amin abanag. Awan iti pilpil yun nga trabaho. No, iti trabaho tayo para kiti apo. Aramiden nyo dahito asip putno. Kapu iti panang raem
MU ti ako na pastor kan laman ng itapit tayo nga kailangan yung exceed what is expected of me. Exceed ko na nga hindi ngayon mas Kapintasan pa. mas higitan mo pa yung parang best mo na, no? Pero hindi ito ang best ko eh. Meron pang mas best kaysa dito sa ginagawa ko. So yung kung ano yung Sabi, no? iniisip mo, pastor. Matibay, pastor. Oo. Kailangan Tibay yan. exceedan mo pa eh. Kaya nga. Ito na nga yung best mo, Dahil pero ikarkarigata mo nga, ito na yung best mo, ikarkarigata mo pa nga, mas the best pa eh. Yeah? Tapnon ba ay ayaw mo at dajay, mang reward ka niya. hindi yun Kailangan best mo na nga. Ibinigay mo na yung best mo, pero ilagay mo sa kaisipan po, ilagay po natin sa ating kaisipan na yun ay try our best to become best. Try our best to become best. So, ibinigay mo na yung best, at tapos nung best nun, isipin mo pa na, Hindi pala itong try my best to do my best. Ito Basta yung best, parang- best. Ito yung Best parang, in. ito yung pinakamatindi dito sa sa panglimang Yung parang best mo na best ko na ito Oh, ibinigay mo na nga yung best, Ito pa pala. kailangan hanapin mo pa yung mas best pa para sa'yo. Para sa'yo, parang hindi ka pa rin kontento Oh, yun. sa best mo na yon. Kaya kailangan napasan mo pa yung best na yon para sa'yo. Oh, yan yung pan po natin. Exceed what is expected of me. So, yan na po yung na-explain po yan sa Colossians chapter 3 verse 22. So, makikita po natin yan. At least napipicture po natin kung best ba talaga yung binigay mo o best ba talaga yung trabaho mo. So, yan. Magkakaroon po tayo ng idea dyan na kailangan po natin i-exceed. I-exceed pa kung ano yung best natin. Yan, napakaganda po. Pang-anim. Ang pang-anim po natin, Ecclesiastes chapter Ayan, sa Old Testament po 10, tayo. verse 10. Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ni numan ang talim, marapat nga niyang gamitan ng lalong kalakasan, ngunit ang karunungan ay pakikinabangang magturo. Yan. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Number 6, expand my skills with continuous learning or continual learning. Learning. Yan. Okay. Ito na yung sinasabi natin, Pastor, na kung ano yung, ayan na, andito, yung peak na kaalaman po natin, halimbawa, ito na, dito na tayo. Kaya na po nating mag-preach. Halimbawa, kaya na natin mag-preach, kaya na natin mag-pray. Pero, huwag ganon. Ha? Huwag ganon lang. So, you need also to expand. Hindi kailangan din pa rin natin na mas malawak pa ang ating kaalaman sana. So, doon na po tayo. Yun nga, sabi dito, expand my skill with continual learning. Kailangan po tayong mag-aral. Hindi na po, kaya nga, kung na tayo nga, nung nagpatinggaditan, amo tayo, han ko mga lang, agadal tayong pay. Kasi kung nga adupay, ti amuan tayo kuma. Antay nga, okay na ako dito. Amukmot na kita. Ito at natin panantay kakabsat nga seminar o nati topic nati dagiti agbalin nga nga topics tayo kat kastoy. Antay magmakakabsat nga ay amok daytan naadal ko daytan. Naado dagiti banbanag pay kakabsat nga nasgon nga amuan tayo. Kuna nangarot kakabsat nga kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ninuman ang talim, marapat nga niyang gamitan ng lalong kalakasan. So, kailangan kakabsat nga agtuloy tayo because iti panagadal kakabsat awan ti patinggana na ito. Patinggana nga. Habang may buhay, habang may hininga. Di secular nga pastor, dagiti pictures, dagiti office, dagiti uray, dagiti nangangaton, iti saad da iti dagiti company nga nakatrabahuan da. Aga-adal na pay lang, mapad na pay lang iti seminars, tapos tikas na kahit gunudin na pay lang nagiging promotion. Na kumati teacher, anda nagiging teacher 1, teacher 2, teacher 3, aging gana nga ag-masteral da, ag-doctorate dan tumpay. So, learning is a continuous process kakabsat. Kas tamot lang iti na espirituan, haantay ko mga sardayan, wino haantay ko mga nga
sabdengan iti kat adal ni Apo Diyos. Kaurin no nabaybayag tayo kakapsat nga mo usar. No nagadal tayo nagadu. Nagiti ma-refresh, nagadu dagiti banbanag nga. Gayam. So mati ang isursuro tayo pastor iti dinap. Kaurin no nabaybayagan nga mo usar iti may isang tao. Tuno nagadal at dagiti banbanag nga barbaro iti panagdengeg da. Ma-refresh. Ma-refresh di jaya kapanunutan. Kuris tayo at pastor, di mag-eskwela tayo, hindi ko pinag-awat tayo, hindi may isang libro, kumalang ni, no adalin tayo kumalang, hindi may isang chapter, iti Timothy. Kino, adalin tayo laang, kada dito, i-preach tayo, dagiti, linaon na, hanggang iti tayo laang. Kamno, adalin tayo gayam, kakapsat no, agadal tayo gayam, katupay dagiti makalkal. Kaalaman tayo kat ingay maasa di kapanunutan tayo kat kuna tayo nga ay kasi gayam dagayam ti Manay sabali nayunan. kapapanan na daytoy kasi pay gayam ti sabali nga meaning na daytoy hantay lang ang patinggan di jay meaning na when do jay interpretasyon dagay jay uskusarin tayo. So one encouragement kada tayo nga agtultuloy tayo lang nga agalahan tayo nga agpatingga iti kaalaman tayo. Yan. So no kitak dati pastora, deji amok nga Ilocano kahit nga i-expand mo tayo skill ko nga kaya nga unti-unti ako nagtatagalog ngayon. English tone pastor. English ton. So no English ko ta expand my skill. So I want to expand my skill. Di ba? Kaya kunti hindi lang kasi nung binigay kasi sa akin yung translation na pastor, yung Salina, bumalik talaga ako sa Ilocano. Although noon talagang napractice ko na yung Tagalog. Pero nung naibigay sa akin yung translation from English to Ilocano, bumalik ulit ako sa Ilocano. Napakahirap nun. Kasi kapag tumayo ka sa pulpit at naumpisahan mo ng Tagalog, napakahirap. Napakahirap i-switch yan. Kailangan po natin i-expand our skill. O di kaya continuing skill ang learning ang dapat nating gawin. Kung ano yung nasayo ngayon, kapatid, kailangan mag-aral pa tayo. Wag po tayong, ayun nga, kung titignan po kasi natin, kapag sinabi natin, tama na itong inaral ko, we need to expand it. O di kaya we need to gain more knowledge. O English na yan, pastora. Mga pastor, so ganito no, agresyon tayo iti kwa service, English to sa Ramon. Wow. Kaya nga, try our best nga ron. Okay, number 7, mga kapatid, mga viewers po natin. Okay, so before we proceed to number 7, English. English na yan. Murgitan pastor. We need to expand our knowledge. Speaking English, before we proceed to number 7, and the last but not the least, Yan, tuloy-tuloy po tayo. Number 7 na po tayo. and so number 7 is, this is the best among the best. Dedicate my work to be used for God purposes. Ayan. So, basahin mo nga, Pastora, yung Proverbs chapter 16. Proverbs chapter 16 verse 3. Nanati kakabsat, dawaten ti ako, abendisyonan na ka, kadagiti kayat mong aramiden, ket agbalegi ka, iti panagbiag mo, kadagiti panggep mo. Ayan. So, napakaganda po yan. Yan. So, dedicate my work to be used for God purposes. Kung nanapay nga rin kakabsat, no, di trabaho, make it as your worship to the Lord. Nagtatrabaho tayo kakabsat, at masapon na rin. Amo yun, nagtatrabaho tayo, gawin ko, dedicate tayo, ititrabaho tayo para kiti Apo. May isang di kayo nga act of worship. Yes. So, o, napakaliwanag. Pakalawag. Napaka-clear. Siguro, Ayan, napakalawag. Yan. Napakaliwanag, Yeah. napaka-clear. Sa nga, no, ang trabaho tayo, no, ipapaay tayo para kini Apo, medyo may isang act of worship. Nana ulit kawatem ti Apo, abendisyonan nakakadagit kayat karamiden, ket agbalegi ka, iti panagibanag mo, kadagiti panggap mo. Yan. So, ayan nga, napakaganda po. If we dedicate our work to God, sa lahat ng mga purposes na ating ginagawa pang araw-araw, pag i-dedicate po natin yan sa Panginoon, alam po natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng reward. So,
yan, napakaganda po yan. Pwedeng i-recap po natin. Ang lesson po natin ngayon isa patungkol po sa ating mga trabaho. Yan. Hindi kayo trabaho, maraming trabaho yan na pastora, no? So, para sa ating trabaho pang araw-araw. So, una, we need to start working enthusiastically. Kailangan po masigla po tayo na magtrabaho. Secular man yan o di kaya ay para sa ating Diyos na buhay. So, we need to enthusiast kung ano man ang ating mga trabaho. So, pangalawa na na-tackle po natin kanina, we need to understand whom I really do the work. So, kailangan intindihin po natin, uunawain po natin sa ating sarili-sarili kung para saan po ba ang ating ginagawa o ang ating trabaho. So, pangatlo po dito, ito po yung paano natin i-build our character. So, concentrate on building your character. Concentrate po natin na i-build ang ating character para po sa ating trabaho dahil kung minsan makasarili po tayo. Kailangan po natin yung character po natin ay kaaya-aya naman sa ating boss o di kaya sa ating Diyos na buhay. Amen. So pang-apat po natin dito is care about the people I work with. So ayan, kailangan po natin na bigyan din ng tawag po natin dito. Kailangan na i-care din natin yung mga tao o di kaya yung ay hanlang asika. Lamang yung sarili. Huwag lang yung sarili po natin ang ating titignan, kundi lahat ng ating mga katrabaho, ang ating boss, kailangan po natin i-care din yan. So, yan, kung minsan kasi sa atin, trabaho mo itong adata, yung parang ganon. So, kapag kaya mo lang tulungan, di katwa mo, di tulungan mo. So, dagdagan ko ngayon, napakaganda kasi ito, yung care about the people I work with. Isa sa pinagtuturuan ko noon sa Solano, dahil yung sa school ng pamangkin ko, para sa sasakay ng barko, yung mga estudyante niya. Kaya sabi niya, lagi niya sinasabi, kahit hindi mo trabaho at nakita mong kailangan ng trabaho o katulong yung kasama mo, you need to help them. Kasi yun ang trabaho sa loob ng barko. Hindi ka dapat makasarili. Hindi dapat na kung ano yung binigay lang na trabaho mo, doon ka lang. You need to help your companion. Yan yung lagi niyang sinasabi. Kasi kapag hindi mo kayang tulungan yung sarili mo, sigurado yan. Sasampa ka sa una, pangalawa, ayaw ka nilang tatanggapin. Ayaw ka nilang tanggapin. Yun yung advice niyong pamangkin ko patungkol po dito sa yung sasakay sa barko. So, napakaganda po ito, yung care about the people I work with. So, kailangan tulungan po yan. Meron nga tayong kasabihan ng mga Pilipino na sinasabi natin na bayanihan. Yan po yung isang application po dito. So, number 5, exceed what is expected of me. So, kailangan po natin na i-exceed din kung ano yung best mo, you need to do best pa. So, yung best mo ngayon, so, ibig sabihin, mayroon pang mas best na dapat po nating gawin. So, you need to step up kung ano yung best po natin. Yung good mo, may better. Yung good mo, may better. Yung better, hindi bitter, better. So, good, better, excellent. May English na yata ako, pero mali naman yata. So, expand my skill with continuing learning. So, kung ano ang kaalaman mo ngayon, kung ano yung kaya mo ngayon, you need to expand pa. Mag-aral pa tayo. Kung ikaw ay nag-drive ng tricycle, you need to expand also your skill. Hindi lang po tayo sa tricycle, mag-four wheels ka naman. Diba? So, ganun lang. Napakasimple lang yung sistema po dito. Then, number 7 po dito is we need to dedicate my work or we need to dedicate our work to be used for God purposes. Yan. Para sa Panginoon, sana kung ano po yung pinatrabaho natin, para sa ganun, matuwa naman ang Diyos na nagbigay sa atin ng lakas. Diba, Pastora? So, ano po napag-aralan po natin dito? So, mayroon po tayong 7 na napag-aralan. Ngayon, balikan po natin yung 7 aspeto na kailangan po natin i-focus sa ating, i-focus o di kaya i-maintain sa ating pamumuhay every day.
So, yung sinasabi natin na pamumuhay everyday, kayo nga, everyday nga, mayroon po tayong ginagawa. Tingnan mo nga, kapatid, kung yung everyday na yan ay mayroon kayong ito. So, everyday yan mayroon pa sa iyo yung 7. Ano yung 7 na yan? Everyday, isang araw ang pinag-usapan po natin dito. Mayroon ka ba yung spiritual? Mayroon ka ba sa physical? Mayroon ka ba sa emotional? Mayroon ka ba sa mental? Mayroon ka ba sa relational? O yung sinasabi natin na pakikitungo sa kapwa? Mayroon ka ba mayroon ka bang financial? O di kaya mayroon ka ba sa work? Pag titingnan natin itong 7, ano mas matimbang sa atin? Ano mas matimbang sa atin, Pastora? So lahat ng mga viewers po namin, lahat ng mga listeners po natin, yung 7 na po yung 7 na yan, sa isang araw lang, anong gagawin mo sa 7 na yan? Anong mas mabigat po dito na ginagawa mo? So isang katanungan para sa atin lahat, ano yung mas mabigat? Mas mabigat ba yung spiritual? Mas mabigat ba yung physical po natin? Yung physical nga natin, hindi pa tayo mag-exercise. Diba? Yung sa physical. Ako nga. So, kapag titingnan natin sa spiritual, sa physical, bagsak na po ako sa physical. Bakit? Hindi na ako nag-exercise, kapatid. More on spiritual ako. So, we need to, anong gagawin po natin? Dalawa po lang yan. We need to balance. Paano yung 5? Balanse ka ba, kapatid? So, 5 po yan. It's up to you kung anong gagawin mo sa sarili mo sa isang araw. Kaya mo bang i-balanse spiritual? Kaya mo bang i-balanse physical? Kaya mo bang i-balanse yung emotional? Kaya mo bang i-balanse yung financial? Kaya mo bang i-balanse yung work mo natin? Kaya mo bang i-balanse yung social? So, 7 po yan, kapatid, sa isang araw. Check your attitude ngayon. Hello? Hello, kapatid. Can we check ourselves? English po yan. Ay, pwede bang i-check po natin? Hindi kayo i-diagnose po natin ang ating sarili. Ang Diyos nga binigay yung 7 araw. Kung minsan, wala po yung pag-aari ng Panginoon. 6 yung trabaho po natin, yung isang araw para sa Panginoon. Kung minsan, ayaw po nating bigyan ang Diyos. Nakapokus po tayo maaring nakapokus po tayo sa physical, maaring nakapokus po tayo sa relational o kaya sa social, maaring nakapokus po tayo sa trabaho, maaring nakapokus po tayo sa financial. So how about yung spiritual? So kapatid, diagnose yourself. So, maraming salamat po sa mga nanonood. Maraming salamat din sa mga viewers po natin, sa mga listeners po natin. Maraming salamat kay Pastora na siya pong napakaganda para sa kanyang asawa. Magandang araw po sa atin lahat. Tuloy-tuloy lang po tayo at alam ko po na yung pandemic na ito at panalangin po natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaluwagan sa susunod na linggo. Linggo man ngayon, kapatid, pero ginawa po pa rin natin ang paraan para sa ganun. Lahat ng mga hindi po nakapunta sa church, alam ko po na ang bawat isa sa atin ay masaya pag nabalikan po o napanood po ito. Hindi lang po tayo manood, sana pag-aralan po natin yung 7 bagay na yan o 7 aspeto sa ating buhay na kailangan nakafocus at kailangan i-maintain po natin sa ating sarili. Magandang araw po sa ating lahat. God bless you po.